Simula nang magretiro si Mang Ernesto sa edad na 67, naging bahagi na ng kanyang araw ang pagkain ng mga prutas sa umaga at hapon. Para sa kanya ito ang pinakamainam na pamalit sa mga matatamis at maalat na pagkain na noon ay bahagi ng kanyang nakagawian. Araw-araw ay may saging ubas mangga pakwan o minsan pa nga'y pinya sa kanyang hapag. Ang akala niya'y mas pinapalusog niya ang kanyang katawan sa bawat kagat. Ngunit paglipas ng ilang buwan, napansin niyang tila kabaligtaran ang nangyayari. Madalas siyang pulikatin sa gabi, bigla siyang hinihingal kahit wala pang 5 minutong lakad. At ang dating normal na blood sugar ay unti-unting umaakyat. Ang kanyang asawa si Aling Marina, ang unang nakapansin Ernesto. Parang mas matamlay ka na nitong mga nakaraang araw ha. Tumangulang si Mang Ernesto habang hawak ang kanyang bewang. Parang masakit ang tagiliran ko at ang mga tuhod ko'y mabigat. Hindi na siya nag-atubiling magpatingin sa doktor at doon niya nalaman ang hindi niya inakala. Sa kabila ng pagiging health conscious niya raw, ay mali ang ilan sa mga prutas na regular niyang kinakain. Hindi lahat ng prutas ay mabuti sa lahat ng edad, paliwanag ng doktor. Lalo na kung senior ka na, may ilang uri ng prutas na pwedeng makasama kung palagi mong kakainin. Unang binanggit ng doktor ang ubas. Ayon sa kanya, ang ubas ay mataas sa fructose. Ito ay natural na asukal na kapag sumobra ay mabilis, nagpapataas ng blood sugar. Para sa mga senior na may prediabetes o diabetes, delikado ang ubas, lalo na kung hinog at matamis. Sabi ng doktor, bukod pa roon ang balat ng ubas ay may sangkap na maaaring makairita sa tiyan ng mga matatanda. Kapag hindi rin maayos ang pagnguya nito, maaaring magdulot ng bloating o hindi natutunaw na fiber sa bituka. Napaisip si Mang Ernesto. Kada hapon ay isang mangkok ng ubas ang kinakain niya habang nanonood ng balita. Akala niya ay ginagawa niya ito bilang investment sa kalusugan. Ngunit ngayon ay tila ito pala ang tahimik na sumisira sa loob ng kanyang katawan. Dagdag pa ng doktor, maraming nakatatanda ang hindi nakakapansin ng gradual na epekto ng sobrang fructose. Hanggang isang araw ay may pananakit na ng kasukasuan o biglang taas ng blood sugar. Sa mga may problema sa atay, ang sobrang fructose ay mas lalo pang nagpapabigat sa gawain ng atay. Ito rin ay maaaring magdulot ng fatty liver kahit hindi mahilig sa matatabang pagkain. Kaya't nang makauwi si Mang Ernesto, agad niyang tinabi ang ubas sa frigidaire. Hindi bilang pagtanggi sa prutas, kundi bilang hakbang para baguhin ang kanyang pananaw. Kung gusto kong humaba pa ang buhay ko, kailangan kong matutong hindi lang kumain ng tama, kundi alamin din kung ano ang hindi tama para sa akin ngayon. Kinabukasan ay nagising siya nang mas magaang ang pakiramdam, hindi dahil gumaling agad siya, kundi dahil nagpasya siyang simulan ang araw na may bagong kaalaman. At sa kanyang pag-uumpisa ng bagong direksyon, alam niyang kailangan pa niyang alamin ang iba pang prutas na dapat iwasan. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa asawa niyang si Marina at mga apo na umaasa pa sa kanyang presensya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglista si Mang Ernesto ng lahat ng mga prutas na karaniwan niyang kinakain. Inisa-isa niya kung alin ang sa tingin niya ay masarap pero baka hindi angkop sa edad niya. Sunod niyang pinagtuunan ng pansin ay ang prutas na matagal na niyang paborito mangga. Matamis malambot at laging naroon sa kanyang almusal tuwing tag-init. Ngunit mula nang marinig niya ang sinabi ng doktor, nagdesisyon siyang alamin kung anong epekto nga ba ng mangga sa isang senior tulad niya. Tinawagan niya ang kanyang pamangkin na isang nutrisyonista sa bayan. Uncle, paliwanag ng pamangkin niya ang mangga, lalo na kapag hinog ay napakataas sa sucrose. Kapag kinain ito ng isang taong may edad na at may pre-existing na problema sa blood sugar, maaari itong magdulot ng sudden spike sa glucose level. Natahimik si Mang Ernesto kasi may ilang beses na siyang nakaranas ng panlalabo ng paningin pagkatapos kumain ng 2 hinog na mangga. May pagkakataon ding parang nangangawit ang kanyang batok at mabilis siyang hingalin.
At ang mas hindi niya inaasahan ang mangga pala ay maaaring magpataas ng uric acid. Ayon sa paliwanag ng pamangkin niya, ang fructose sa mangga ay nakakadagdag sa pagbuo ng uric acid sa katawan. Kapag ang kidneys ng matanda ay hindi na ganoon ka-epektibo, hindi na nito mailalabas agad ang uric acid. Kaya't naiipon ito at nagiging sanhi ng pananakit ng kasukasuan gaya ng gout. Akala ko dati basta't prutas at hinog masustansya sambit ni Ernesto. Ngayon, naiintindihan ko na ang sobra kahit anong bagay, pati ang mangga ay pwedeng maging lason. Sinabi rin ng pamangkin niyang nutrisyonista na ang mangga ay mataas din sa calories. Kung hindi ito masusunog sa katawan, lalo na ng mga senior na kulang na sa pisikal na aktibidad, maaaring humantong sa pagtaba. At ang pagtaba sa mga may edad ay may kasamang panganib, mas madaling hingalin, mas mabilis mapagod, at mas mataas ang tsansa ng hypertension at heart disease. Kaya't simula noon, hindi na siya nag-iimbak ng maraming mangga sa bahay. Isang beses na lang siya kung kumain kada linggo, at kadalasan ay kalahating piraso lang. Hindi na siya natutuksong ubusin ang 3 piraso, gaya ng dati. Mas pinipili niyang kumain ng prutas na hindi masyado matamis at mas may fiber, tulad ng papaya o mansanas. Ngunit hindi lang mangga at ubas ang may masamang epekto. Napag-isipan niya rin ang isa pang prutas na madalas ipagpalit ng mga matatanda sa kanin kapag nagda-diet ang saging. Kilala ang saging bilang mainam sa tiyan, pero napag-alaman ni Ernesto na depende pala ito sa uri ng saging at sa dami ng kinokonsumo. Ayon sa pamangkin niya, ang ilang uri ng saging tulad ng lakatan at latundan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Sa mga senior na may prediabetes o diabetes, hindi ito maganda. Bukod pa rito, ang saging ay may mataas na potassium. Kung ang isang senior ay may mahinang kidney function, delikado ang sobrang potassium sa dugo. Ito ay maaaring magdulot ng arrhythmia o hindi normal na pagtibok ng puso. At sa pinakamatinding kaso, maaari itong magresulta sa cardiac arrest. Hindi rin ligtas ang nilutong saging gaya ng minatamis. Kapag sinamahan na ito ng asukal, lalong tumataas ang epekto sa blood sugar. Kaya't kahit pa ito ay lokal at natural, kung hindi alam ang tamang dami, nagiging panganib din ito sa kalusugan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Ernesto na ang kaalaman pala ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kalusugan. Ang pagiging disiplinado ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa baboy at mantika, kundi pati na rin sa matalinong pagpili ng prutas. Kaya naman, sa kanyang maliit na kwaderno, isinulat niya ang 3 prutas na kailangang bantayan. Ubas, mangga, saging. 3 pa lang iyon. Ngunit sapat na upang magsimula ng mas maingat at mas may alam na pamumuhay. At may 2 pang prutas na kailangang alamin at unawain. Dahil ang layunin niya ay hindi lamang mabuhay ng mahaba, kundi mabuhay ng masigla at walang iniinda. Sa paglipas ng mga linggo, mas naging aktibo si Mang Ernesto sa paghahanap ng tamang kaalaman. Tuwing umaga habang nakaupo sa terasa, dala niya ang kanyang maliit na notebook na pinamagatang prutas na dapat at hindi dapat. Isa-isang isinulat niya ang epekto ng bawat prutas sa katawan ng matatanda. At sa pananaliksik niya, natuklasan niya ang ika-4 na prutas na dapat iwasan ang pakwan. Madali itong kainin, malamig sa katawan, at tila napakainam lalo na sa mainit na panahon. Pero sa likod ng sarap at katas nito, may tagong panganib sa mga may edad. Ayon sa artikulong nabasa niya mula sa isang kilalang ospital, ang pakwan ay may mataas na glycemic load. Ibig sabihin, kahit mababa ang calories nito, napakaraming sugar na madaling maabsorb ng katawan. Ang resulta, mabilis na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kainin. Hindi ito agad nararamdaman. Ngunit sa mga matatandang may diabetes o insulin resistance, ito ay tahimik na sumisira sa katawan. Napaisip si Mang Ernesto. Tuwing tanghali ay ginagawa niyang dessert ang 2 hiwa ng pakwan.
Minsan pa nga ay ginagawa niya itong juice na may kaunting yelo. Ngunit ayon sa nabasa niya, kapag ang pakwan ay ginawang katas o juice, mas lalong nawawala ang fiber nito. At kapag nawala ang fiber, mas mabilis itong pinoproseso ng katawan bilang asukal. Dito nagmumula ang biglaang pagtaas ng glucose na hindi napapansin. May isa pang dahilan kung bakit delikado ang pakwan sa ilang matatanda. Dahil ito ay may mataas na water content. Kung ang kidney ng isang senior ay humihina na, ang sobrang tubig sa katawan ay hindi agad na ilalabas. Pwede itong magdulot ng water retention. Ang katawan ay mananakit. Mamamaga ang paa at ang puso ay mapipilitang magtrabaho ng higit sa kanyang kakayahan. Sa mga may congestive heart failure, ang ganitong epekto ay mapanganib. Kaya simula noon, binawasan ni Mang Ernesto ang kanyang pagkonsumo ng pakwan. Isang maliit na hiwa lamang tuwing linggo. Hindi na araw-araw, hindi na hinahalo sa katas. At kung pupwede ay sinasabay lamang niya ito sa pagkain na may mataas na fiber para bumagal ang pagsipsip ng asukal. Sa kanyang pagbabago ng gawi, mas naging magaan ang kanyang pakiramdam, mas madalang ang pagsakit ng kasukasuan, at napansin niyang mas maayos na ang kanyang pagtulog. Ngunit may isa pang prutas na tila walang masyadong napag-uusapan pero mas delikado sa mga senior. Ito ang pinya. Matamis at maasim. Madalas makita sa mga salad o panghimagas. Ngunit hindi alam ng marami. Ito pala ay may epekto sa tiyan at bituka ng matatanda. Ang pinya ay may mataas na acid content. Ito ay maaaring makairita sa lining ng tiyan lalo na sa mga may acid reflux o hyperacidity. Sa mga matatandang manipis na ang lining ng bituka, ang labis na pagkain ng pinya ay maaaring magdulot ng kabag, panlalamig ng tiyan, at kung minsan ay diarrhea. Bukod dito, ang enzymes sa pinya gaya ng bromelain ay bagamat may benepisyo. Kapag nasobrahan, ay maaaring makairita sa bibig. Minsan ay nagdudulot ng pananakit ng dila o gilagid sa matatandang may sensitibong bibig o may pustiso. Ang ganitong epekto ay maaaring magdulot ng discomfort o hindi pagkagusto sa pagkain ng iba pang masustansyang pagkain. Kaya't isinama na rin ni Mang Ernesto ang pinya sa kanyang listahan, hindi para tuluyang iwasan, kundi upang alalahaning hindi ito para sa araw-araw, hindi ito para sa walang laman ang tiyan, at hindi ito dapat kainin ng labis. Sa kanyang kwaderno ay nakasulat na ngayon ang 4 ubas, mangga, saging pakwan, at pinya. Isang prutas na lang ang nawawala sa listahan, at ito ang pinakamadalas ipakain sa matatanda sa tuwing sila'y may sakit. Ngunit hindi nila alam na ang prutas na ito ay maaaring lalong nagpapahina sa kanila. Dumaan ang isang linggo at muli na namang bumisita sa health center si Mang Ernesto para sa kanyang regular na blood pressure check-up. Habang naghihintay sa pila, nakatabi niya si Aling Sonia, isang 72 anyos na balo na madalas niyang makakwentuhan. Ernesto, alam mo ba nitong isang linggo, halos araw-araw akong kumakain ng mansanas. Sabi nila, apple a day keeps the doctor away, kwento ni Sonia na may ngiti sa labi. Ngunit napailing si Ernesto. Sonia, tama ang kasabihan kung ito'y para sa bata. Pero para sa ating may edad, may mga bagay na kailangan ding pag-ingatan. Sa totoo lang, hindi mansanas ang binabanggit ni Ernesto. Iyon ay ligtas at may fiber. Ang tinutukoy niyang ikalimang prutas sa kanyang listahan ay langka. Matamis, mabango at malambot. Karaniwang sangkap sa kakanin at panghimagas. Pero para sa mga senior, ang langka ay may ilang aspeto na hindi dapat baliwalain. Una sa lahat, ang langka ay may mataas na fructose, hindi gaanong nalalayo sa mangga at pakwan pagdating sa natural sugar content. Kapag kinain ito ng madami, lalo na sa mga matatandang hindi aktibo, mabilis itong nakakapagpataas ng blood sugar. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang sobrang pagkonsumo ng langka sa mga senior ay maaaring magdulot ng hyperglycemia. At sa mga may borderline na diabetes, sapat na itong magtulak sa katawan na sumuko.
Isa pa sa mga panganib ay ang epekto nito sa digestion. Ang langka sa kabila ng lambot ay may hibla na minsan mahirap tunawin ng mahinang sikmura. Kapag hindi ito naluto ng maayos o kinain ng sobra, maaaring magdulot ito ng kabag, paninikip ng tiyan, at pagdudumi na hindi ka nais-nais sa mga matatandang may problema sa bituka. Ayon sa payo ng kanyang pamangkin na nutrisyonista, ang langka ay hindi ipinagbabawal sa lahat, ngunit dapat itong kainin sa maliit na bahagi lamang, hindi araw-araw, at lalong hindi kapag may kasabay na ibang matatamis na prutas sa pagkain. Naalala ni Ernesto na ilang linggo rin siyang nag-almusal ng suman na may latik at langka. Masarap sa bibig, ngunit matapos ang ilang araw, nakaranas siya ng panlalambot, pananakit ng sikmura, at minsan ay bigla na lang siyang kinakabahan kahit hindi naman mainit ang panahon. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang dahilan. Ang matamis na langka pala ay unti-unting nagpapabigat sa kanyang katawan at nagpapahirap sa kanyang panunaw. Kaya't muling binuksan ni Mang Ernesto ang kanyang kwaderno. Isinulat niya ang ika-5 prutas na dapat bantayan. Ubas, mangga, saging, pakwan, langka. Hindi niya isinulat ito upang tuluyang takasan ang mga ito, kundi para ipaalala sa sarili na hindi lahat ng masarap ay dapat laging kainin, lalo na kung ang layunin ay mas mahabang buhay at mas magaan na pagtanda. Sa hapon ding iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, tinawag niya ang kanyang mga apo at inisa-isa ang mga natutunan niya. Bata pa lang kayo. Anya matutong makinig sa katawan. Hindi kailangang hintayin pang magkasakit para baguhin ang pagkain. Habang nakikinig ang kanyang pamilya, naramdaman ni Ernesto ang kakaibang kapayapaan dahil sa kanyang bagong kaalaman at sa posibilidad na sa simpleng pagtutuwid ng pagkain, maaaring mapahaba pa niya ang kanyang oras kasama ang mga mahal sa buhay. Isang bahagi pa ng kanyang kwento ang natitira. Isang konklusyon na magsisilbing gabay hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng senior na nagnanais ng mas mahaba at mas malusog na buhay. Lumipas ang ilang linggo at hindi na lamang si Mang Ernesto ang nag-iingat sa kanyang kinakain. Unti-unti na ring nakiayon ang kanyang asawang si Marina, pati ang kanilang mga kapitbahay na dati inaakalang walang masama sa pag-ubos ng kahit anong prutas basta't ito ay natural. Sa tulong ng kanyang simpleng listahan, nagkaroon ng bagong pagtingin ang mga nakatatanda sa barangay sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Sa isang pagpupulong ng mga senior citizens sa barangay hall, inimbitahan si Mang Ernesto upang ibahagi ang kanyang karanasan. Tumayo siya sa harap ng maliit na entablado, hawak ang kanyang lumang kwaderno at nagsimulang magsalita. Hindi po ako doktor, bungad niya, at hindi rin po ako nutrisyonista. Pero gaya ninyo, isa akong senior na gusto pa ring makasama ang pamilya ko ng mas matagal. At sa loob ng ilang buwan natutunan ko na hindi pala sapat na basta prutas lang ang kainin natin. Ibinahagi niya ang kanyang 5 prutas na dapat iwasan o limitahan. Una, ubas. Mataas sa fructose, maaaring magpataas ng blood sugar at hindi ligtas sa may prediabetes. Pangalawa, mangga. Masarap ngunit puno rin ng natural sugar at maaaring magpataas ng uric acid. Pangatlo, saging. Lalo na ang latundan at lakatan na mataas sa glycemic index at potassium. Pang-apat, pakwan. Maraming tubig ngunit sobrang asukal at posibleng magdulot ng water retention sa may problema sa bato. At pang-5, langka. May hiblang mahirap tunawin at taas din sa fructose, delikado sa mga may mahinang tiyan o diabetes. Hindi po ito ibig sabihin na kailanman ay hindi na natin pwedeng tikman ang mga ito, dagdag niya, pero dapat nating tandaan na ang katawan ng isang senior ay hindi na kasing bilis magproseso ng pagkain tulad ng dati. Kahit natural ang isang bagay, kung hindi ito angkop sa kalagayan natin, nagiging problema rin ito. Tumango ang ilan sa mga nakikinig. May mga nanay na nagsimulang ilista rin ang mga prutas na kadalasang nasa hapag nila. May mga tatay na kinamot ang batok habang naiisip kung gaano karaming saging ang kinain nila
noong nakaraang linggo. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, sinabi ni Mang Ernesto ang isang bagay na tila tumatak sa isipan ng lahat ng naroroon. Ang pag-iwas sa sakit ay hindi lang tungkol sa gamot. Nagsisimula ito sa ulam sa merienda, sa bawat kagat ng pagkain. At kung may isa tayong kayang kontrolin araw-araw, yun ay kung ano ang ilalagay natin sa ating pinggan. Mula sa isang simpleng retiradong lalaki na mahilig sa prutas, naging inspirasyon si Mang Ernesto sa kanyang komunidad. Hindi dahil sa dami ng alam niya, kundi dahil sa simpleng hangarin niyang mabuhay ng mahaba at makabuluhan. At sa huling pahina ng kanyang kwaderno, isinulat niya ng buo ang kanyang natutunan. Ang tamang kaalaman ay gamot. Ang tamang pagpili ay kaligtasan. Ang tamang disiplina ay buhay na mas mahaba. Hindi lahat ng matamis ay mabuti. Hindi lahat ng natural ay ligtas. At hindi lahat ng prutas ay para sa may edad. Pumili ng tama upang mabuhay ng masaya. Nang umuwi siya ng hapon ding iyon, sinalubong siya ng kanyang apo. "Lolo, ano pong prutas ang pwede kong kainin?" Ngumiti si Ernesto. "Anak, basta may gulay ka muna sa plato mo at hindi sobra ang prutas mo, makakabuti sa iyo yan. Ang sikreto ay nasa tamang dami." At sa hapag nilang mag-anak, hindi na basta-basta inilalagay ang anumang prutas. Pinag-uusapan, sinusukat at higit sa lahat nauunawaan.